Sa isang pasilidad na tinatawag na Vertical Self-Management Center, mayroong isang partikular na bilangguan. Mayroong 333 palapag na may butas sa gitna at ang pagkain ay ibinababa sa isang plataporma. Ang mga bilanggo ay may 2 minuto upang kumain hanggat maaari bago bumaba ang plataporma sa susunod na palapag. Kapag mas mababa ang palapag, mas kaunti ang pagkakataong makakain sila ng kahit ano. Kapag may nagtangkang magtabi ng pagkain para mamaya, parurusahan sila ng administrasyon. Sa katapusan ng bawat buwan, ang mga bilanggo ay pinapatulog gamit ang sleeping gas at ipinapadala sa ibang palapag. Ang bawat bilanggo ay pinapayagan ding sumama na may dalang isang bagay na kanilang pinili. Sa isang lugar na nakatago sa gusaling ito, naglalaro ang mga bata sa kakaibang pyramid. Bago ipadala sa kanilang mga selda, ang mga bilanggo ay ini-interview at tinatanong kung ano ang kanilang paboritong ulam na idinaragdag sa pagpipilian ng pagkain sa plataporma. Humiling ng pizza si Zamyatin at ipinaliwanag na maaari siyang kabahan kapag hindi niya ito nakakain araw-araw, tulad ng oras na sinunog niya ang bahay ng kanyang mga magulang habang natutulog sila. Gayunpaman, alam ng tagapanayam na agad na pinagsisihan ni Zamyatin ang pagsisimula ng sunog gamit ang kanyang sariling diary at ipinagpaliban ito. Samantala, sinabi ni Perempuan na ang paborito niyang pagkain ay ang ham croquette na niluluto noon ng dati niyang kasintahan para sa kanya at pumunta siya sa pasilidad dahil kailangan niya ng oras para makalimutan ang kanyang ginawa. Sa kalaunan, si Zamyatin at Perempuan ay napunta sa level 24. Nang tingnan ni Zamyatin ang plataporma para sa kanyang pizza, nalungkot siya nang makitang kinagat na ito ng mga tao at ninakaw ang mga toppings. Ang mga argumentong nagmumula sa itaas ay nagpapakita na ang bilanggo mula sa level 21 ang kumain ng pagkain na hindi sa kanila. Galit na galit, kumuha ng manok si Zamyatin at kakagatin na sana ito, ngunit naantala siya ni Robespierre at ng kanyang kasama sa selda mula sa level 23. Lumalabas na isang grupo ng mga bilanggo ang sumusunod sa ginawang sariling alituntunin na nagsasabing ang bawat tao ay kakain lamang ng sarili nilang ulam na pinili sa panahon ng interview o kaya pakikipagpalitan sa iba ng kusang loob, sa ganoong paraan ang lahat ay makakain ng walang itinatangi. Ang mga sumusunod sa panuntunang iyon ay kilala bilang mga loyalista at ang hindi sumusunod ay tinatawag na mga barbaro. Ipinaliwanag ni Robespierre na kapag kumain ng iba si Zamyatin para sa paghihiganti, lilikha ito ng sunod-sunod na epekto at ang mga nasa mababang antas ay mawawalan ng pagkain. Walang pakialam si Zamyatin at kakagat na sana, ngunit pinigilan siya ni Perempuan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang croquette. Kinabukasan, nagalit ang mga bilanggo mula sa level 21 sa mga patakaran at inihayag ni Robespierre na kinakailangan nilang ipaglaban ang kanilang pagkain. Agad na sinira ni Perempuan ang kanyang higaan para kumuha ng metal bar na magagamit niya bilang sandata. Sa oras na ang plataporma ay umabot sa kanyang antas, mayroong patay na tao dito. Pagkatapos, si Robespierre at ang isang lalaki mula sa level 21 ay nahulog sa ibabaw nito habang ang isang babae mula sa itaas ay patuloy na sinisipa ang pagkain na nahulog sa kanyang palapag dahil ayaw niyang maparusahan sa pagtatago ng pagkain. Gayunpaman, umiinit na ang kanyang palapag at hindi nagtagal ay nagliyab na rin siya, dahilan para mahulog din ang kanyang katawan sa plataporma. Habang si Robespierre at ang isa pang lalaki ay patuloy na nag-aaway, pinatay ni Perempuan ang apoy gamit ang kanyang kumot. Gayunpaman, ang babae ay patay na. Pagkatapos ay sinubukan niyang sumali sa laban, ngunit mabilis siyang napabagsak habang ang lalaki mula sa level 21 ay natumba. Sa sandaling iyon, ang platform ay nagsimulang lumamig, kaya nagmamadaling itinapon ni Perempuan at Robespierre sa hukay ang lahat ng pagkain na naiwan sa kanilang palapag. Nagsimulang bumagsak ang temperatura sa napakabilis, ngunit sa kabutihang palad ay naalis nila ang lahat ng pagkain bago sila mamatay sa lamig. Matapos mawala ang platform, si Robespierre ay nabigla at umiyak nang mapagtanto niyang patay na ang nasunog na babae. Sinubukan ni Zamyatin na pakalmahin siya ngunit nagalit si Robespierre at hinawakan siya sa leeg. Kinailangan pang sigawan sila ni Perempuan para pigilan sila. Ang walang malay na lalaki mula sa level 21 ay nakatali at inihayag ni Robespierre na ibababa niya ang katawan sa mga antas upang hanapin ang hinirang na tao. Hindi maintindihan ni Zamyatin kaya ibinahagi ni Robespierre ang kwento. Noong nakaraan, may isang lalaki na nakilala bilang Master o Messiah. Siya ang gumawa ng patas na panuntunan sa pamamahagi ng pagkain ngunit walang nakakaalam kung buhay pa ba siya o kung talagang umiiral siya.
Nagpadala ang master ng mensahe ng pag-asa na nagsasabing nakaligtas siya ng isang buong buwan sa mababang antas nang hindi kumakain sa pamamagitan ng meditasyon. Nang sumunod na buwan ay nagising siya sa pinakailalim kung saan hindi umaabot ang pagkain, kaya pinili niya ang kanibalismo at pinakain ang nangangailangan gamit ang sarili niyang paa. Ang mga kumain ng laman ng master ay ang mga hinirang, at mula noon ay ipinalaganap nila ang mensahe ng master na pagkakaisa. Hindi naniniwala si Zamyatin sa kwento at sumigaw na hindi siya nakakain ng 2 araw bago namatay ang mga ilaw. Hindi pinansin ni Robespierre ang panunuya at itinapon ang katawan ng nasunog na babae sa butas. Sa pagbagsak nito, tumama ito sa mga gilid ng iba't ibang palapag at nagsimulang maputol ang katawan. Sa kalaunan, ang lahat ng mga piraso ay nahulog sa ilalim kung saan sinunggaban ito ng mga kanibal upang kainin. Kinabukasan, dinala ng platform ang pizza na gusto ni Zamyatin at sa wakas ay nakakain na siya. Kinain ni Robespierre ang kanyang pagkain at itinapon sa banyo ang pagkain ng mga namatay na bilanggo. Ipinaliwanag niya na ang di makatwirang pamamahagi ng natirang pagkain ay pinapaboran lamang ang iilan at magdudulot lamang ng mas maraming away at karahasan. Pagkatapos, nagtalaga si Robespierre ng ilang mga pagkain para kay Zamyatin at Perempuan upang protektahan bago umalis sa plataporma kasama ang bilanggo. Ang mga araw ay nagsimulang lumipas at sina Zamyatin at Perempuan ay kumakain ng kanilang sariling mga pagkain. Tinatapon nila ang mga natirang pagkain upang maiwasan ang gulo, ngunit kapag walang nakatingin ay kumakain din ng kaunti si Zamyatin. Bawat araw ay nagiging mas malapit ang dalawa at nagsimula silang tulungan ng isa't isa sa mga bagay tulad ng pag-aahit at pagbabahagi ng kanilang pagkain. Para panatilihing abala ang sarili, gumuhit si Perempuan sa dingding sa pamamagitan ng pagkiskis dito ng dulo ng pang-ahit. Sa huling araw ng buwan, inanyayahan ni Perempuan si Zamyatin na gumuhit din ng isang bagay sa dingding. Gayunpaman, sinabi niya na siya ay isang tao na mahilig sa agham at inialay ang halos lahat ng kanyang buhay sa pag-aaral ng matematika. Sumulat si Zamyatin ng isang equation sa dingding at ipinaliwanag na huminto siya dahil ang solusyon ay imaginary number. Napagpasyahan niya na kung tatanggapin nila ang isang bagay na walang pisikal na katotohanan bilang tamang solusyon, hindi na niya muling mapagkakatiwalaan ang matematika. Noong araw na iyon ay iniwan niya ang kanyang trabaho sa universidad, ang kanyang pananaliksik, at iniwan ang kanyang pamilya upang bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang. Maya-maya ng gabing iyon ay narinig nila na ang pagkain ay umabot sa level 175 na hindi pa nangyari noon. Nagsimulang magdiwang ang lahat at hiniling ni Perempuan kay Zamyatin na makipagsayaw sa kanya. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, pumayag siya at nagkaroon sila ng masayang sandali. Kinabukasan, takot na takot sina Zamyatin at Perempuan nang magising sa level 180. Pagdating ng plataporma, wala na itong pagkain. Lumipas ang mga araw at kinailangang magdusa ang dalawa sa gutom. Muling gumuhit si Perempuan sa dingding upang manatiling abala. Ang napiling bagay ni Zamyatin ay isang lighter at patuloy niya itong ginagamit para sunugin ang kanyang damit para lang sa kasiyahan. Sa kalaunan, nagsimula na rin siyang magkaroon ng paso sa balat at kinailangan siyang pigilan ni Perempuan. Biglang sumuka ng maraming dugo si Zamyatin na nagpapakitang may sakit siya. Kasabay nito, ang isang ulo ay nahulog sa hukay. Ang mga tinig mula sa itaas ay nag-anunsyo na ang ilang mga hinirang ay dumadaan sa mga palapag upang patayin ang mga barbaro. Ang mga araw ay patuloy na lumilipas at si Perempuan ay nakatuon sa pag-aalaga kay Zamyatin habang ang mga taong nasa ibaba nila ay nagsisimula ng magmukhang buto-buto. Tuloy-tuloy din ang paghuhulog ng mga parte ng katawan sa hukay, tila lumalaban pa rin ang mga hinirang. May mga mensaheng nagmumula sa itaas na nagsasabing papalapit na sila at may listahan ng mga barbaro na gusto nilang hulihin, kabilang ang isang matabang lalaki mula sa level 24 na kumain ng pagkain ng mga patay. Para protektahan ang kanyang kapareha, sinabi ni Perempuan na dati silang nasa level 74. Nang gabing iyon ay naisip ni Zamyatin ang panayam. Sinubukan niyang sabihin na napunta siya sa pasilidad dahil natatakot ang mga tao sa kanya, ngunit alam ng tagapanayam ang katotohanan. Si Zamyatin ay huminto sa pag-aaral sa edad na 16, nabigo ang lahat ng kanyang mga ideya sa negosyo, pinalayas siya ng kanyang asawa at mga anak, at maging ang kanyang mga magulang ay napagod sa kanya. Ipinadala nila siya sa pasilidad upang makakuha siya ng disiplina. Sa pagpapasya na wala ng dahilan para mabuhay at hindi dapat parusahan si Perempuan dahil sa pagprotekta sa kanya, ginamit ni Zamyatin ang kanyang lighter para tapusin ang sarili.
Umiiyak si Perempuan habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng katawan nito sa hukay. Sinubukan siyang hulihin ng mga tao sa ibabang palapag na umaasa sa karne, ngunit halos masaktan din sila ng apoy kaya bumitaw sila. Ang katawan ay nahulog sa ilalim at ang mga cannibal ay naghihintay na maapula ang apoy bago kumain. Sa simula ng bagong buwan, nagising si Perempuan sa level 51 kasama si Natalia, na pinili ang mga plum bilang kanyang pagkain at isang unan bilang kanyang bagay. Putol din ang isang braso niya. Pagdating ng platform, nawala ang mga plum, ngunit kinumbinsi ni Perempuan si Natalia na sundin ang patakaran. Sa gabi, nag-hallucinate si Perempuan kay Zamyatin na kasama niya sa kwarto. Pagkaraan ng ilang oras, isang ulo ang bumagsak sa hukay at nalaman ng mga babae na isang hinirang nakilala bilang Dodgen Bobby ang pumapatay ng mga barbaro sa buong lugar. Ang patakaran ay nagsasabi na ang mga bilanggo lamang na nasa itaas ng antas na may barbaro ang maaaring bumaba upang parusahan sila, ngunit sa sumunod na pagbaba ng platform, si Natalia ay tumalon dito upang sumali sa laban. Sa kagustuhan na ipaghiganti si Zamyatin, nagpa siya si Perempuan na sumama. Habang bumababa ang plataporma, lalong dumarami ang mga bilanggo ang sumang-ayon sa kanilang layunin. Sa kalaunan, naabot nila ang antas na may isang barbaro na tinatawag na Oscar, na unang umatake at sinaksak ang isang tao sa plataporma. Isang malupit na labanan ang naganap na nag-iwan sa lahat na duguan at may pasa. Pagkatapos ng maraming palitan ng suntok at sipa, si Oscar ay nagkunwaring sumuko para lamang tumalon sa plataporma nang malapit na itong umalis. Si Natalia na galit ay tumalon at sinimulan siyang bugbugin, kaya pinatumba siya ni Oscar at naghanda para saksakin siya. Sa sandaling iyon, lumapag si Perempuan sa platform at huminto ito sa susunod na palapag. Habang iniligtas ni Perempuan si Natalia, ang isa pang bilanggo ay tumalon kay Oscar at sinimulang sakalin siya. Sa kasamaang palad, nasaksak din ang lalaki, kaya namagitan si Perempuan upang simulan muli siyang bugbugin. Nagsimulang umiyak si Oscar at ipinaliwanag na wala siyang ginawang mali. Mahigit 1 taon na siya sa pasilidad at kinailangan niyang kumain ng kung ano-ano para gumaling, gusto lang niyang mabuhay tulad ng iba. Naawa si Perempuan sa kanya at hinayaan siyang makatakas sa plataporma, hinarangan si Natalia nang subukan niyang pigilan siya. Nang gabing iyon ay ipinaliwanag ni Natalia na 6 na buwan siyang nasa pasilidad. Pagdating niya, ipinaliwanag ng kanyang kasama sa selda ang mga patakaran at pumayag siyang sundin ang mga ito, kahit na hindi niya nakikitang patas ang mga ito. Ngunit maya-maya ay nakatagpo nila ang isang naghihingalong binata at binigyan siya ng pagkain ng patay na bilanggo upang iligtas siya. Kinabukasan ay dumating si Dodgen Bobby para parusahan sila. Pinutol niya ang kamay ni Natalia at pinatay ang kanyang kasama sa selda sa pamamagitan ng pagtali sa kanya sa ilalim ng plataporma, na hinayaan na kainin siya ng mga kanibal sa dulo ng plataporma. Noong araw na iyon, napagtanto ni Natalia na walang sino man ang makakaalis sa pasilidad at ang kaligtasan ay isang ilusyon. Ang tanging paraan upang mabuhay ay sa pamamagitan ng pagtakas, at iniisip ni Natalia na magagawa ito kapag ang mga bilanggo ay pinapausukan at inililipat sa paligid sa katapusan ng buwan. Kung maaari nilang pekiin ang kanilang pagkamatay, ang kanilang mga katawan ay itatapon sa labas ng pasilidad ng administrasyon. Naniniwala si Natalia na magagawa niya ito sa pamamagitan ng pagkain ng oil painting na dinadala ng isang bilanggo bilang kanilang bagay, ngunit hindi niya alam kung anong antas ito. Pagkaraan ng ilang araw, nakakita sila ng isang lalaki na nakatali sa ilalim ng plataporma. Ibig sabihin ay papalapit na si Dodgen Bobby at ang kanyang grupo, kaya kinumbinsi ni Natalia si Perempuan na bumaba para iwasan sila. Sa kasamaang palad sa sandaling iyon, huminto ang plataporma, dinala si Dodgen Bobby at ang kanyang mga tagasunod. Noong una, nagkunwaring mapagbigay siya at hinahayaan silang kumain, ngunit sa sandaling umalis ang plataporma, pinahuli ni Dodgen sa ilan sa kanyang mga tao si Natalia, Perempuan, at sa mga sumama sa kanya upang lumaban noong isang araw. Nagsalita si Dodgen ng mahabang talumpati tungkol sa kung paano dapat sundin ng mga tao ang batas, hindi bigyang kahulugan ito. Ang pagkilos bilang eksepsyon ay isang dahilan lamang upang maging hindi tapat, at inihayag niya na nawawala ang kanyang mga mata na parang pinatutunayan nito ang kanyang punto. Pagkatapos ay hinubaran ng grupo si Natalia at itinali siya sa ilalim ng plataporma para ipadala sa mga cannibal. Hinawakan si Perempuan habang nakataas ang kanyang braso sa ibabaw ng hukay, kaya nang bumaba ang plataporma ay naputol ito. Samantala, sa misteryosong silid, ang mga bata ay patuloy na naglalaro habang lumilitaw na sila ay dumami.
Sa sumunod na buwan, nagising si Perempuan sa level 72 at nakilala ang kanyang bagong cellmate na si Trimagasi na ang dalang bagay ay kutsilyo. Ang kanyang pagiging buhay ay nagpapakitang ang kwentong ito ay nangyari bago ang unang pelikula. Pagdating ng plataporma, kumain si Trimagasi nang hindi sumusunod sa mga alituntunin. Si Perempuan ay sumuko na sa hindi patas na hustisyang ito at pumunta sa plataporma at inanyayahan si Trimagasi na sumama. Habang pababa sila, kinukumbinsi ni Perempuan ang mas maraming barbaro na sumama sa kanya, kasama na si Oscar. Napakaraming tao ang napupuot sa mga loyalista na sa lalong madaling panahon ang plataporma ay medyo sumikip. Pagkaraan ng ilang antas, inanunsyo ni Perempuan na sapat na ang kanilang grupo at bumaba sila sa plataporma. Pagkatapos ay ibinunyag na ang tanyag na painting ay nasa selda na iyon at ang paghahanap nito ang layunin ni Perempuan noon pa man, at ang pagre-recruit ng mga kapwa barbaro ay isang paraan lamang upang makakuha ng proteksyon. Kinabukasan, sinigurado ni Dodge Bobby na alisan ng laman ang platform bago ito umabot sa level sa grupo ni Perempuan. Ipinaliwanag niya na hihintayin niya silang maging mahina para salakayin at patayin sila, ngunit maaari niyang isaalang-alang na maawa kung sisuko sila ngayon. Ang argumento ay naganap kung paano magpapatuloy at ang ilang mga barbaro ay umalis patungo sa mas mababang antas. Biglang pinutol ni Trimagasi ang argumento ng may ideya, dapat silang bumaba lahat at kainin ang sinumang loyalistang mahahanap nila. Gusto ng grupo ang ideya at habang nagdiriwang sila, naalala ni Perempuan na ibinahagi niya ang kanyang kwento sa panayam. Dati siyang mahalagang pintor at ang painting na hinahanap ni Natalia ay naging bagay niya noon pa man. Ang kanyang fiancé ay nagkaroon ng anak mula sa ibang kasal at hindi sinasadyang napatay ito ni Perempuan. Sa sumunod na paggising ni Perempuan, nakatikim siya ng karne sa kanyang bibig. Siya ay tumangging kumain ng laman ng tao, ngunit siya ay naging napakahina kaya't isang babae ang nagpakain sa kanya upang matulungan siyang makabangon. Nakikita ang mga guni-guni ng lahat ng kanyang mga namatay na kaibigan, walang pagpipilian si Perempuan kundi simulan ang pagkain ng karne na iniaalok sa kanya ng mga barbaro. Maya-maya ay papalapit na ang plataporma at habang ang lahat ay naghahanda na sa pakikipaglaban, itinago ni Perempuan ang painting sa kanyang pantalon na napansin ni Oscar. Dumating ang plataporma na may dala-dalang grupo ng mga kutsan na biglang nahulog na nagpapakita kay Dodge Bobby at sa kanyang grupo ng mga loyalista na agad na umatake. Nagsimula ang isang malupit na labanan at sinimulan ng magkabilang panig ang pagpatay sa mga kalaban ng walang awa, tumalsik ang dugo sa buong paligid. Naging mahirap na makita kung sino-sino sila at aksidenteng nasaksak ni Trimagasi ang isang babaeng crush niya. Na-trauma, nagpa siyang tumigil sa pakikipag-away at nagtago sa ilalim ng kama. Samantala, umupo si Oscar sa ibabaw ni Perempuan at sinimulang sakalin siya. Napansin ito ni Trimagasi at iniabot sa kanya ang kanyang kutsilyo na ginamit niya para saksakin si Oscar. Namatay siya pagkatapos magtanong kung bakit napakahalaga ng painting. Pagkatapos ay lumipat siya upang magtago kasama si Trimagasi at umiyak habang ang mga bilanggo ay patuloy na nagpapatayan. Maging si Dodge Bobby ay bumagsak at sa huli, walang natira maliban kay Trimagasi at Perempuan. Nang bumaba ang plataporma, ang mga katawan ay nagsimulang mahulog sa hukay. Lumabas si Perempuan at napansin niyang humihinga pa si Dodge Bobby, ngunit nagpa siyang huwag siyang patayin upang siya ay magdusa hanggang sa huli. Pagkatapos, itinapon ni Perempuan ang lahat ng natitirang katawan sa hukay, na iniwan sa huli si Dodge Bobby na ngayon ay patay na. Sinabi niya kay Trimagasi na aalis siya at hiniling na sumama siya ngunit nagpa siyang manatili, na nagsabing ito ang pinakamagandang buwan ng kanyang buhay. Pagkatapos ay sinimulang kainin ni Perempuan ang kanyang oil painting at nahimatay na may bula sa kanyang bibig bago napuno ng sleeping gas ang cell. Sa mahiwagang silid, isang buong tumpok ng mga bata ang nagpupumilit na umakyat hanggang sa maabot ng isang batang lalaki ang tuktok. Sa sandaling iyon ay isang liwanag ang bumungad sa kanya at dalawang matanda mula sa administrasyon ang dumating upang kunin siya palayo. Nang magising si Perempuan, nakatali siya sa tumpok ng mga bangkay na inililipat ng mga manggagawa sa pasilidad. Ibig sabihin, gumana ang plano ni Natalia. Ang tumpok ay itinulak sa hukay at nakita ni Perempuan kung paano nililinis ng mga manggagawa ang mga selda at muling inayos ang natutulog na mga bilanggo gamit ang mababang gravity. Nang umalis ang mga manggagawa sa tambak sa dulo ng hukay, nalaman ni Perempuan ang kalunos-lunos na katotohanan. Hindi ito ang labasan, ito ay level 333.
Agad siyang kumalas sa lubid at nagtago sa ilalim ng kama habang pinapanood ang mga lalaking dinadala ang napiling bata. Ang batang lalaki ay naiwan sa isa pang kama at ang tumpok ng mga katawan ay itinulak sa butas sa lihim na antas na mas mababa sa ilalim ng level 333. Nakukonsensya pa rin sa pagpatay sa anak ng kanyang fiancé, nagpa siya si Perempuan na linisin ang kanyang konsensya sa pamamagitan ng pagliligtas sa isang ito. Tumalon siya para maabot ang kabilang kama, pero aksidenteng tumama ang ulo niya. Pagkatapos ay binuhat niya ang bata at sinubukang umalis, ngunit ang gravity ay problema pa rin at naging sanhi ng muling paghampas sa kanyang ulo hanggang sa siya ay mahimatay. Muling lumitaw si Perempuan sa plataporma kasama ang bata sa gitna at isang grupo ng mga cannibal na handang kumain. Binigyan siya ng isang lalaki ng kutsilyo na nag-aanyaya sa kanya na kainin ang bata, ngunit sa sandaling iyon ay nagising siya na sumisigaw. Siya lang at ang batang lalaki sa level 333, at sa lalong madaling panahon ay dinala sila ng plataporma sa napakadilim na ilalim. Hindi nagtagal ay pinalibutan siya ng mga cannibal ngunit hindi siya inaatake ng mga ito dahil sa bata. Ipinaliwanag nila na si Perempuan ay dapat manatili dahil ang kanyang paglalakbay ay tapos na at ang mga bata lamang ang maaaring umakyat muli. Tinulungan ng mga cannibal si Perempuan na bumaba sa plataporma at pinanood kung paano ito nagsimulang umakyat muli, dinala ang bata sa mga bagong bilanggo. Sa paglipas ng panahon, lalong dumarami ang mga bilanggo na dumarating sa ibaba sa ibabaw ng plataporma na may bitbit na bata. Tila ang pasilidad ay nagpapanatili ng napakaraming bata bilang isang paraan upang manipulahin ang mga bilanggo, gamit ang mga ito bilang pekeng tanda ng pag-asa o upang pigilan ang sino man na subukang tumakas. Kabilang dito ang pagtatapos ng unang pelikula, na ipinakita si Goring na dumating kasama ang isang batang babae habang nakakakita ng halusinasyon kay Trey Magasi. Bumaba si Goring sa plataporma para makaakyat muli ang bata. Sa sandaling iyon ay nahanap ni Perempuan si Goring at niyakap ito na nagpapakitang siya ang kanyang fiancé. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.